mga bossing. Naku, si Pulong. Paulo Duterte, naalala niyo ho ba mga kababayan? Naalala niyo po ba? 'Di ba meron siyang ipinapasa, mga bossing, na bill na dapat po lahat ng government official kasama po ang Pangulo. Mac Journal, shoutout sa iyo. Kasama po ang Pangulo, dapat daw po magpa-hair follicle test o magpa-test kung may bahid daw po ng paggamit ng ipinagbabawal na gamot, mga kababayan. Aba, taon na taon naman po, mga bossing. Makatelalamunan ko eh. taon na taon naman po, mga kababayan. Di ba? So sabi ng mga kongresista, yung mga young guns na tinatawag, no, kasama diyan yung si tawag dito. Nakalimutan ko pangalan. Sasabihin ko pa naman, yung baby girl, kasama diyan, mga kababayan, si Attorney Migs Nograles. No, sabi, dapat yung batas ni Pulong, mga kababayan, hindi lang para sa iisang tao. Kumbaga, hindi tina-target ang Pangulo lang. Mga bossing, yan yung sinasabi po, mga kababayan. At the same time, upang mapatunayan at ma-justify niya yung isinusulong niyang bill na yon, dapat lagi daw pong present sa mga pagdinig itong si Congressman Paulo Duterte, mga kababayan. Pero may napuna lang po kami. May nag-send sa akin ito, mga bossing. Nako, parang Paulo Duterte po ito at tapos versus doon sa pamamalakad ng dating Pangulong Duterte. Sir Ed Harry at Ma'am Trexie Villa, shoutout po sa inyo. Bakit kanyo ho, mga kababayan? Eto. Ay, hindi yan. Mamaya pa yan eh. Saan ba yun? Ako, hindi ko nailagay. Saglit lang ha, mga bossing. Hindi yan. Eto, mga kababayan. Ito. Ayan. Laki. Sabi nung nag-post dito, just a reminder to all DDS, please read. Kasi nga po, dyan sa News 5, yung unang side na may litrato ho ni Paulo Duterte, mga kababayan, yung pagpapasa niya ng bill, mga bossing. Sa kabilang banda naman po ng litrato, mga bossing, ito po ay 6 years ago na ang may panunungkulan po ay si dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Ang sinasabi nila dito, sabi ng palasyo, no? Siyempre, kapag ka po si Harry Roque ang nagsalita niyan, mga bossing, galing po yan sa dating Pangulong Duterte. Ano sabi nila dito? Palas on Duterte. Pagpapatesting nung drug test, dare, di ba, mga kababayan? No one can order the president, mga kababayan. Biruin nyo, no? President Rodrigo Duterte will not take orders from anyone and will take a drug test if he wants to. Malacanang said on Thursday, mga kababayan. Thursday, 6 na taon makalipas ho, mga bossing. Nagtataka lang tayo, bakit pag sila hindi pwede? No. Bakit pagka yung sila ang iniimbestigahan, parang, naku, salag na salag ho agad, mga kababayan. Ano po? Tapos, itong pinapasa na bill ni Congressman Paulo Duterte, mga kababayan, halatang tinatarget lang naman ang Pangulo di ba ho? Mga bossing, with specific name po doon, hindi name, with specific po doon, specific na nakalagay doon, kasama ang presidente. Kaya nga po, dyan, mga bossing, napansin nung young guns sa Kongreso na dapat pag magpapasa ka ng bill, hindi yung may tinatarget ka lang na isang tao. So, unconstitutional daw po yun, mga kababayan. Which is, parang yan, paggante lang. Sabi ko nga po sa inyo, mga kababayan no? Nagsimula ito, dating Pangulong Duterte, ulitin ko lang ho, dating Pangulong Duterte, tapos sumunod na bumanat si Baste Duterte sa Maisog din, sumunod na bumanat ang ating vice-presidente at ngayon pagkakataon na ni Paulo Duterte para ipakita yung kanyang banat, which is mukhang eto na nga po yun, mga bossing. Sabi ni Virgel Valencia, bakit hindi rin magpa-drug test si Pulong kung siya ang panukala?
ng batas, Boss Mark. Yun din po ang isinusulong no, nung mga kabataan diyan sa Kongreso na dapat hindi lang doon sa kumbaga mga senador, hindi lang sa mga senador, dapat kasama po yung local government at nasilip po mga kababayan. Ang Davao dito ni Congressman Migs Nograles. Sabi, dapat kasama yung local government diyan. Bakit? Kasi di ba daw sa Davao mga bossing, ilan? 37? Kung di ako nagkakamali doon sa bilang, 37 daw po ang nagpositibo. Which is na-vlog po natin yan mga bossing, isang buwan o 2 buwan makalipas. Dapat lahat na. Tapos naman po mga kababayan, si Attorney Rog Gutierrez ng One Rider Party List. Sabi, dapat pati mga vlogger, dapat pati mga vloggers, mag-conduct na din ng drug test kung sakali na yan ay mapasa. Okay po tayo doon mga bossing. Wala naman tayong problema doon. No? Para daw po lahat ng sinasabi, mga bossing, ng mga vloggers, siguradong maayos. No? Yan. Sabi ni Ma'am Trexie Villa, opinion ko lang, malamang hindi siya drug user, baka siya ang nagtitinda. Ako po, sabi, medyo mabigat po yan, ha? Medyo mabigat po yan. Lovely Beetle, shoutout sa iyo. Uy, Mark, ipakita pa dapat ni Pulong yung tattoo niya sa kanyang likod. Wala pa ba? Hindi pa din napapakita? Kung sakaling hindi pa din napapakita kayo, nako. Bakit ganun? Kapag ka sila, wala, hindi, sasabihin lang nila, hindi kami susunod. Walang pwedeng mag-utos kay dating Pangulong Duterte na gawin yung drug test there na yan. Pag sila hindi pwede, Tapos ngayon yung pamimilit po nila sa ating Pangulo, kahit ilang beses na po nagpa-drug test ang ating Pangulo. Hanggang ngayon hindi sila matapos-tapos. Yung pa din po, paulit-ulit, hair follicle. Hindi kayo nagsasawa dyan? Hindi kayo nahihiya? At ilang beses na kayong sumablay sa pagpapabagsak sa Pangulo. Ito pa ho, mga kababayan, isa pa. Davao ulit. Bakit puro Davao ito? No? Puro Davao ito. Mga kababayan, Davao ulit. Nasaan ba yun? Napuna po ng isang congressman. Doon sa Davao City. Bakit? Yan. Yan. Jordan, nandiyan ka ba sa comment section? Pwede ko ba i-play to nang hindi tayo makaka-copyright? Ayan.